Okay, magandang umaga sa ating lahat, mga minamahal kong mga kapatid, at sa ating mga ginigiliw na taga-subaybay. Purihin natin ang Diyos. Amen? Amen. Amen. Okay, magpatuloy na tayo. Ang paksa natin ngayong umaga, tayo ba'y ilaw ng sanlibutan? So, kung maalala ninyo, na isang paksa natin, tayo ba'y haligi ng katotohanan. So ito mas malinaw ito, no? Tayo ba'y ilaw ng sanlibutan. Pag gabi, tayo'y nag-iilaw. Upang sa ganon ay hindi tayo mapukaw sa ating nilalakaran, lalong-lalo na kung madilim. Kaya meron tayong street light, meron tayong ilaw tuwing gabi. Upang sa ganon, makita natin yung mga ginagawa natin at dinadaanan natin. Ngayon ang tanong kasi, tayo ba'y ilaw ng sanlibutan? Ibig sabihin, tayo ba yung nagbibigay ng inspirasyon sa mga nakapaligid sa atin, lalong-lalo na sa loob ng pamilya natin? No? Sa loob ng pamilya natin, tayo ay may kaugnayan sa ating Panginoong Jesucristo, tayo ay magiging ilaw ng ating pamilya. Pagpatuloy natin sa Matthew chapter 5 verse 14. Ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. So, ibig sabihin, kung tayo ay ilaw ng Diyos, no? Tayo yung halimbawa sa loob ng pamilya natin, ng halimbawa tungkol sa kaharian ng Diyos, kabutihan ng Diyos, ay hindi maitatago sa loob ng pamilya natin yon. Ulitin natin, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Tayo yung lungsod na yon na nakatayo sa ibabaw ng burol. Sino yung burol na binabanggit dito? Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo, ang Panginoong Diyos. Nakatayo tayo sa kanila. Tayo'y kanilang binubuhat. Okay? So, tayo ay nakikita ng sanlibutan. Pagpatuloy natin. Sa verse 15, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng banga. O walang nagsindi ng ilaw, tapos yung kanyang ilaw na sisindihin ay ilalagay niya sa loob ng kabinet. Hindi ganoon. So, yung ilaw natin, bilang tayo ay ilaw ng sanlibutan, ay hindi natin dapat itago. Lalong-lalo na sa mga kaibigan natin, sa ating mga sa loob ng pamilya natin, sa ating mga anak. So, tayo yung ilaw, tayo yung halimbawa nila, na sila'y magagabayan sa pamamagitan natin sapagkat tayo nga ay nilaw. Sa halip, inalalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. So, yun ay ipinapakita natin yung ilaw natin sa ating mga anak. Okay? Upang yung mga anak natin ay matanglangaw, makita nila yung ilaw natin bilang kanilang gabay sa pang-araw-araw nilang pamumuhay. Ngayon, kung gawin natin literal, yung Biblia ay ito isang ilaw ito ng ating tahanan. Kapag, mga kapatid, kapag yung Biblia na nasa atin, meron tayong Biblia sa loob ng bahay natin, huwag natin itago yun. Ang ibig sabihin yan, no? Hayaan natin ang banal na kasulatan o salita ng Diyos, ilabas lang natin dyan upang sa ganon ang mga anak natin
kapag may panahon, babasahin niya yung salita ng Diyos. Kaya nga, dapat yung Biblia na siyang ilaw natin ay nakalabas lang sa loob ng tahanan yon. Huwag natin itago ang Biblia o ang salita ng Diyos, no, sa kabinet o sa kaban. Kundi yung Biblia natin ay inilalabas natin at inilalagay natin sa isang lugar na nakikita ng mga anak natin sa loob ng ating pamilya. At ang sino man bibigyan ng inspirasyon ng Diyos, yun ay kanyang babasahin. No? So, sa kwarto namin, nasa side ko yung Biblia ko, ito to. Si Juan naman, si Sister Edna, nandun sa tabi rin niya yung Biblia. At anytime gusto niyang basahin, kanyang mababasa. So, ganun tayo mga kapatid. Dapat yung salita ng Diyos ay nakalabas. No? At yun ay nakikita ng mga anak natin sa loob ng ating pamilya. Amen? Amen. Okay. Sa verse 16, ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. So, makikita ng mga anak natin yung ilaw natin kung tayo ay nagpapakita ng mabuting kalooban para sa kanila, para sa kanilang kabutihan. Okay? At yun ay later on, gagayahin nila yon. So, ganyan, no? Dapat yung ilaw natin ay isang halimbawa na kung saan tayo ay gumagawa ng kabutihan bilang halimbawa ng ating mga anak. Halimbawa, si nanay pumunta, nagsimba o nag-fellowship. Yun ay gagayahin ng kanyang mga anak yun. No? O si nanay pupunta na magsimba. O di magsisimba na rin tayo. Ganon. Mga anak, mga bata, nakikinig ba kayo? No, kapag yung nanay ay pumunta ng nagsimba, sasama ka na rin. No? Ganon ang ibig sabihin nito. Okay? So, yung pagsisimba ay isang kabutihan na gawain. At yun ay tinutularan ng mga anak. Okay? So, pagpatuloy natin sa Juan chapter 8 verse 12. Ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, muling nagsalita si Jesus sa mga tao. Sinabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. So, ang ilaw natin sa sanlibutan ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di lalakad sa kadiliman. So, kung tayo'y na kay Kristo Jesus, tayo'y sumusunod sa Kanya, tayo ay magiging ilaw. So, yun ang pamamaraan kung paano tayo magiging ilaw ng sanlibutan. Kailangan tayo'y nakatungtong sa bundok na walang iba kundi si Kristo Jesus. Kailangan tayo'y sumusunod kay Kristo Jesus, hindi lang sa gawa, kundi sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Sa pamamagitan noon, tayo nga'y magiging ilaw ng sanlibutan. Tayo nga'y magiging ilaw ng ating tahanan. Ilaw tayo ng ating mga anak at ng ating pamilya. Sana naunawaan natin yun. Amen? Amen. Amen. Patuloy natin sa Salmo chapter 119 verse 105. So, paano tayo magkakaroon ng ilaw? O paano tayo magiging ilaw ng sanlibutan? Sabi niya kanina, kailangan sumunod tayo kay Kristo. Hindi lang na tayo sumusunod,
kundi kailangan sumunod tayo sa kanyang mga salita, sa kanyang mga inuutos, upang sa ganon ay tayo nga ay magiging ilaw ng sanlibutan. Sa Salmo 119 verse 105, ito ay isinulat ni Haring David o si Propetang David. Ayon sa inspirasyon ng Espiritu Santo sa kanya, salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay. Sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. O, tingnan ninyo. So, yung salita ng Panginoon ay nagbibigay ng tanglaw sa atin. Tayo ay nabibigyan ng liwanag. So, kung yung salita ng Panginoon ay nasa atin, tayo nabubuhay doon, tayo nga ay isang ilaw ng sanlibutan. So tayo nga'y ilaw ng ating tahanan. Tayo nga'y ilaw para sa mata ng ating mga anak. Sana naunawahan natin yun, mga kapatid. Amen? Amen. Yan. So, kung tayo ay magiging ilaw ng sanlibutan, kailangan tayo'y nakatungtong kay Kristo Jesus. Tayo'y kailangan sumunod kay Kristo Jesus. Kailangan tayo'y sumunod sa kanyang salita, sapagkat ang salita ng Panginoon ay tanglaw. Siyang nagbibigay liwanag na tumatanglaw sa atin. Kaya tayo ay magiging ilaw kung tayo'y sumusunod sa kanyang salita. Tayo'y magiging ilaw kung tayo'y nabubuhay sa kanyang salita. Amen? Amen. And God bless us all. Amen. Amen.